Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Naku. Sorry na lang ha. Sorry na lang sister-in-law. Hindi ka daw kaano-ano ni Aini mo. So mga kasamaan ho natin dito sa PH Update na pupunta dyan sa Luneta Park, Liwasan Bonifacio, EDSA, mag-ingat ho kayo ha. Huwag ho kayong makikisali doon sa mga gumagawa ng gulo. At para naman sa mga mag-i-stay lamang sa bahay, share nyo na ho ang ating video dito sa PH Update. Tayo na nga mga kababayan. Nag-epal na ho itong si Nicolas Torre kaugnay nga sa umiinit na panawagan ng ating mga kababayan na malinis na pamahalaan. Kung sino man ang nag-edit ng larawan na to nitong si Nicolas Torre na kung saan tinanggal yung bahagi ng kanyang statement, inekis ho yung laban talagang inekis ho nung isa sa mga nag-send sa atin dito sa larawan na to. Ang sabi ho kasi dito sa postcard na to, ako po, si General Nicolas Torre III, kasama nyo sa korupsyon at pang-aapi. Yun hong bahaging laban hindi ho ata ika nga nakita ng ating mga kababayan yan sa mga nakalipas na panahon, Nicolas Torre. Una, naghukay ka, naghanap ka ng heartbeat dyan sa KOJC compound. Tapos, hindi nyo man lamang binigyan ng due process Hindi nyo binigyan ng due process itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon kasama ka na kagad. Anak ng tokwa. Noong panahon na talagang pinupuri-puri ka pa ni Marcos Jr., pumapalakpak ang tenga mo. Noong nagsona, nakesyo nag-champion ka sa boxing na wala ka namang kalaban, noong pinuri ka niya, talagang kilig na kilig ka. Ginawa ka pang chief PNP, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, kaisa ka ng sambayan ng Pilipino dito sa panawagan na matapos na ang korupsyon sa ating bansa. Loko-loko ka ba, Nicolas Torre? Pambihira, pagkatapos mong sinunod lahat ng kabalintunaan ng amo mo, actually magkaibang department lang yan Kumbaga sa lahat ng departamento ng administrasyon ni Marcos Jr., kahalintulad na senaryo yung ginawa dyan sa PNP, dyan sa finance department nitong si Marcos Jr. Anong ginawa nila sa PhilHealth? Di ba kinuha ho nila yung pondo? Di ba? Diyan sa AFP, anong ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr.? Imbis na magkaroon tayo na makabulong pag-uusap sa mga karatig bansa natin, kayo na hong balang tumimbang sa mga pinaggagawa ng administrasyon na to sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi para sa atin ang ganito ginagawa. Nakikita ho yan ng ating mga kababayan. Natitimpla ho nila yan. Nung panahon ni Tatay Digong, malaya yung ating mga mangingisda, at ngayong panahon nitong si Marcos Jr., tipir at traffic na ho yan mga kababayan. Rekta ho tayo dito sa dito. Hindi, gusto lang ho nating ipakita na yung pang-abusong ginawa nitong mama na to, nung siya pa ang chief PNP, actually kahit hindi siya nung chief PNP, talagang attack dog siya ni Marcos Jr., di ba? Yung pattern ng administrasyon, pagdating sa finance, kinuha nila yung pera sa PhilHealth, meron pa ho tayong isang issue dyan. Ano nang nangyari sa Maharlika Fund? Hindi pa ho tayo nabigyan ng kasagutan dyan sa mga pondo na yan. Ano na ho bang nangyayari dyan? Kumikita ho ba yung mga pera na yan? O kumikita yung mga may hawak dyan sa mga pera na yan? Di ba? Yun ho ang tanong dito. Pero bago walat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Yung ating QR code nawala sa mga susunod na video. Ibalik na ho natin yan. Ito yung video nitong si Nicolas Torre. Inano yan ito yung buong statement niya. Kumbaga siguro sa galit nung kasama natin dito sa PH Update, tinanggal ho yung bahagi ng laban sa korupsyon. Ang nangyari ho kasi dito, kasama nyo sa korupsyon at pang-aapi. Yun ang bagay doon. Huwag ka nang pumorma, Brad. Alam naman namin kung anong pinaplano mo. Di ba balak mo magpresidente sa 2028? O pag nung natanggal siya ng pagka-chief PNP, na lang daw, vice president. Presidente niya, etong si Riza Hontiveros. Ngayon hindi na mainit ang pangalan niya dahil wala nang pinapatrabaho sa kanya. Ngayon, nakaaway mo ba naman yung mga Remulya, di ba? Wala nang pinapatrabaho sa kanya. Ngayon, ang dating parang anak ng tokwa. Ano ba? Sasali ba ako sa mga magrarally? O babanatan ko ba tong si Marcos?
o sasama ako dun sa mga papalo sa mga magrarally. Dalawang bagay lang yan, Nicolas Torre. Subukan mong gawin ngayon yung kaangasan, kayabangan na pinakita mo sa KOJC compound sa mga magrarally ngayong araw na to, dyan sa Liwasan Bonifacio, dyan sa EDSA, dyan sa Luneta, di ba? Pakita mo yung angas mo ngayon, yung bari-barikadang pulis, tignan natin, baka biglang bumalik na yung mga pulis na yan, sumama sa mga nagrarally. Rekta ho tayo dito sa talumpati nitong si Nicolas Torre. Game! Galit na ang mga tao sa korupsyon. Nako, Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, Brad, alam mo, sawang-sawa na kami sa kalokohan mo. Oh, ngayon wala ka ng pakinabang. Mga Marcos manggagamit yan. Akala mo ba kaibigan mo yang si Marcos Jr.? Hindi mo yang kaibigan, Brad. Ika nga ngayon wala ka ng pakinabang kung saan ka man mapunta, sa ano man gawin mo sa buhay mo. Wala nang pakialam yung mga hinilig yung si Mokong nung sinabi ang bago nating champion, di ba? Pumalakpak ang tenga nitong si di ba? Tuloy natin. ipakita natin ang lakas ng taong bayan. Nako. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Yan. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Kung sino man ha. Loko-loko yung nag-send sa akin nito. Ang nangyari kasama nyo sa korupsyon at pang-aapi. Yung pang-aapi talagang yan. Ika nga, trial and tested na yung mga... Nakita nyo mga kababayan, di ba? Nung kaibigan pa niya tong si Remulla, yung si Justice Secretary, di ba? Yung magkakabadi-badi pa sila nung panahon nitong kinidnap nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon dalawang bagay lang naman yan. Magbabalik loob ka na ba o pagpapatuloy mo yung mga kabalbalan mo na yan, Nicolas Torre? Dalawang bagay lang yan Pagka sumama ka sa mga tao, ngayon nananawagan ka, ibig sabihin kaisa ka, nananawagan ka din na magbitiw na yung mga kurakot sa Pilipinas. Yung pumuri sa'yo nung nagdaang SONA, pinakauna yan dapat, di ba? Ngayon, ipadala niyo itong video na to kay Marcos Jr. para makita niya kung anong ginagawa ng aso niya. Nanunuwag na itong si Nicolas Torre, pambihira. Lipat na tayo dito kay Aimee. Kay manggagamit tayo. Mangga, game. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Nako. Masayang Siya Aimee, huwag kang pakalat-kalat ha. Huwag kang pakalat-kalat sa mga magaganap na rally. Yung mga kababayan natin, galit sa apelido nyo yan. Pagka nakita nila yung mga Marcos nang gagalaiti. Kahit ano kasing hawi ng mga hawi boys nito si Marcos Jr. Para hindi mapunta sa kanila ang bola, wala kayong magagawa. Anak ng toka yung pamilya nyo. Kontraktor pala itong mga Diskaya dyan sa Ilocos Norte. Mahiya naman kayo, manang. Pambihira meron pa kayong lakas na loob magsalita sa media. At sabihin na kesyo ang mga litanya na yan si Lisa Araneta Marcos, hindi Marcos, si ading mo matagal yung inintay itong pagkakataon na to. Loko-loko. Ang sigurado namin dito, pagka naupo na si BP Sara, o kung sino man ang matinong leader na dito sa bansa na to, ang sigurado ho dito mga kababayan, may kaalalagyan ka. Tuloy natin. Lisa Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ano-ano. Bastos. Hindi daw kamag-anak na itong si Senator Aimee Marcos. Sister-in-law mo yun. Huwag mong ikatwa ang iyong... Kinatwa yung tipong dininay, isinuka mo Huwag ganon, manang Aimee, baka makita ni yung sister-in-law mo. Yan si Lisa. Huwag mo sabihin, hindi mo kaano-ano si Lisa. Kapatid yun ng asawa yun ng kapatid mong bangag. Pambira, Game. Magandang araw po, Senator Aimee Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may 3 rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit?
Luneta, sa palagay ko karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. EDSA Shrine. Naku, maliwanag naman kung sino-sino nariyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Naku, mas maigi. Dyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong 4 na opisina. Ba pwede doon ha, Camp Aguinaldo. Pero alam ko meron din sa Liwasan. Diyan sa Liwasan Bonifacio, mahusay din ho paninindigan o mga pupunta dyan. Kung tayo tatanungin, siguro pupunta tayo ng Liwasan Bonifacio. Liwasan ho tayo. Kasi sa Liwasan, dyan yung mga yung mga pioneer. Hindi naman ibig sabihin na porket yung ibang mga sumisigaw ngayon, yung mga nandyan sa Liwasan wala silang karapatang sumigaw dahil itong mga nasa Liwasan sila yung mga nauna. Sila talaga literal ha. Unahin ko na ho kayo mga kababayan. Tayo naggaling na tayo dyan sa Liwasan Bonifacio, ilang beses na tayo nagpunta dyan, di ba? Hindi porket nauna o nahuli, pare-pareso tayo ng pinaglalaban dito. Malinis na pamahalaan. Kaya nga kung talagang ang agenda, tayo dito sa PH Update, kung ang agenda magkaroon ng malinis na pamahalaan, kahit sino pa ho yung katabi natin dyan, as long na iisa ang ating panawagan, pero pagka nanawagan na Sara resign, mauusapan na yun. Walang flood control yung CBP. Di ba? Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malaki kanyang. Naku, dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puros unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH siya sa ating maigi. DPWH, yung mga resign on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang pambobola sa isa't isa. Senate, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang hulihin. Tama ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron Ayun. Si Lacson, ang narrative ho ng Blue Ribbon ngayon, dikdikin yung mga maliliit, siguro ramdam nila, nung naramdaman nila na yung mga kababayan natin, nag-iinit na, biglang buwelta itong si Ping Lacson, yung nakita kong post dun sa pinakahuli niyang post sa kanyang social media, na kesyo, sagasa na daw hutong mangyayari na to sa investigasyon ng Blue Ribbon. In aid of legislation lang ho sila. Siguro mga 90% grandstanding, 10% in aid of legislation. Yun ang nangyayari sa Blue Ribbon. Pero nung panahon nitong si Senator Rodante Marcoleta, nung siya pa chairman ng Blue Ribbon, 80% in aid of legislation, 20% grandstanding. Pero ngayon, mas marami yung grandstanding, ika nga, di ba? pong 4 na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga bang nandito? Sandro Marcos. Nanghihinayang ako, kabata-bata na, damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako. Napaka-protective pa rin itong si Ante. Itong si Tita Lisa, Tita Aimee. Kabata-bata, hindi siya nadamay. Isa siya sa mga, kumbaga sa krimen, isa sa mga most guilty. Well, sabing nadamay. Pagka kasi nadamay, kumbaga sa gulo, nasa gilid ka lang, tapos bigla ka nasa pak, wala ka namang ginagawa. Siya ang pinaka, point person ng iyong kapatid dyan sa House of Representatives, hindi yung pinsan nyo. Yung pag-uupo sa bagong Speaker of the House, hindi naman sino ba kinausap ng kapatid mo dyan? Diba, siyempre yung kanyang anak. Kumbihira ka talaga. Ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Nasayang Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis, naggagalaiti pa. Yeah. Lisa Marcos, hindi ko naman kamag-anak yan, hindi ko naman ka-ano-ano. Naku. Sorry na lang sorry na lang sister-in-law. Hindi ka daw kaano-ano ni Aimee.
Pambira, di ba? Ganunin ka ng ano mo, sister-in-law. Hindi ko naman kaano-ano yun eh. Tapos ano pa, binlag pa talaga, hindi man lamang sa kaibigan, kamag-anak na sinabi. Sinabi ho niya sa ano yan, kumbaga sa social media, forever na yan dyan. Sinabi ho nitong si Amy Marcos kay Lisa Arhaleta Marcos na hindi niya kaano-ano. Di ba? Ay siya tingin ko namumula na niya sa galit yung kapatid niya, di ba? Nakanto ko, naaway mo asawa ko ha. Oh. Lipat na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Siya mga nag-send sa akin ang video na to. Mga kasama natin. Ano na ho, pasensya na ho kayo. Ika nga, hindi naman ho natin mapapasadahan kaagad yung mga video sinisenyo. Ang dami hong video sinisen sa atin na, PH, reakan mo to, reakan mo yan. Hindi ho natin marireakan kaagad yan, ika nga. Ito, dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta, ha. Pasadahan ho natin ang unang bahagi ng kanilang talakayan dyan sa ganang mamamayan. Tanungin natin tong si Sen. Sen, ikaw ba, saan ka pupunta? Saan ka pupunta ngayong araw na to? Maraming mga pagkilos ang ano pa lang ho, 2023, 2024. Mga Duterte supporter, ano sabi? Magnanakaw, maraming korupsyon. Walang nakikinig, pinagtata. Iilan lang kayo, wala naman kayo, wala kayong boses. Yung mga nagsasabi ngayon na iilan lang kayo, sila naman ho ngayon ang nasa karsada. Ay, pagka talaga ho pumihit ang ang tadhana napaka-lap trip, di ba? Hindi ho tayo natatawa sa mga kaganapan sa ating bansa. Yung iba lang, pero masaya ho tayo na nagkakaisa ngayon na sambay ng Pilipino sa iisang adhikain na matapos ang korupsyon dito sa bansa na to. At para doon sa kabayo na binanatan si Tatay Digong, ngayon ko abangan yung Jet 2 holiday na ano niya, di ba? Na banat niya kung sino man. Sa bagay, hindi niya pala kayang banatan si Martin Romualdez. Hindi niya kayang gawan ng Jet 2 holiday si Martin Romualdez, no? Kaya niya lang yung mga walang laban. Kaya niya lang yung hindi makakasagot sa kanya. Kagaya ni Tatay Digong. Pero yung backlash na natanggap niya sa social media, sa tingin natin natuto na siya. Pero dito niya dapat ilabas ang angas niya dito sa issue na to, di ba? At hindi kumakalas kahit anong mangyari. Ay, opo. At mukhang lalo pang naragdagan, Sen. Ibinabalita namin sa inyo na patuloy pong tumataas ang bilang ng tumatangkilik na palatuntunan sa ganang mamamayan, Sen. Kinakailangan ipagpasalamat natin yun dyan. Opo, opo. Isip-isipin mong pinapanood pala tayo. Ibig sabihin, baka nakaka-inspire tayo. Nakapagbibigay kahit konting ikasasaya nila. Napakalaking bagay, no? Yung ating direktor lang po nasisipayo, Sen. Direktor? No, yung direktor na. Bakit? Si Direk Arlene. Medyo namumroblema po lagi. Nababawasan na yung kanya mga katuwag sa paglilingkod. Anyway, Delson, ano bang mga masasayang balita ngayon para kay Sen? Simulan natin na masaya-saya muna. Bago po natin simulan yung pagbabalita nyo sa amin ng latest sa Senado, kami muna magbabalita sa inyo. Diyan, magkano pera mo dyan? Ang pangit naman. Hindi, maganda, masaya to. Medyo salat tayo ngayon. Ganun lang. Hindi lang naman pera nakapagpapasaya sa tao, di ba? Yun lang po tanong nyo, napasaya ako. Paano kang sasaya? Alam mo naman wala kang kapera-pera. Tapos sa tatanungin ka pa. Tayo din ho, wala Kaya, huwag nyo na akong itanong. Alam mo ba kung ba't ko tinanong yan? Kasi baka mamaya ay pumunta ka sa bangko, mag-withdraw ka. Ha? Nako. Sinasabi ko lang sa'yo na yung wini-withdraw mo dati na 1 milyon, 2 milyon kada isang withdrawal. Pangkaraniwan sa atin yan. Ay hindi na po pwede ngayon. Ayun. Yes. Dahil may issue po, meron na pong kautusan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang limit na lang po ng withdrawal per day ay hanggang 500,000 pesos na lang. Kalahating milyon. Yes. Maliban kung meron kang mga dokumento o ano man na magpapakitang kailangan mo halimbawa, magpapasweldo ka. Diba? Kailangan mo maraming mas malaki. Pero ito daw po, Sen, ay dahil na rin issue na rin ng seguridad. Corruption sa security siguro. Yes, sa flood control projects,
Marami daw pong withdrawals ngayon eh. Oo. Anak ng toko. Para ma-monitor daw yung mga nagwi-withdraw ng malalaki at malaman kung tama ba yung gagawing pag-withdraw kapag ka lagpas ng 500,000. Ang alam ko sa AMLAC, di ba, yung... Pera nyo na, halimbawa, pinaghirapan nyo ho talaga. Lihitimong, ano kayo, lihitimong, ang tawag dito, lihitimong businessman kayo. O, lihitimong manggagawa kayo. Ngayon ang nangyari, sumweldo kayo, o naka-jackpot kayo sa kontrata nyo, hindi siya flood control. Allergic sa kontrata no? O, naka-jackpot sa project, ngayon i-withdraw mo yun, tatanungin ka pa ngayon. Diba? Dahil lamang sa kapalpakan noong mga iilang kurakot na politiko ho yan Pati yung mga ordinaryo at lehitimo mga businessman, lehitimo manggagawa, ngayon pagka mag-withdraw na, nadamay dahil sa katakawan sa pera nitong mga politiko na to, pambihira. Magdi-deposit ka ng 500. Yes. Matitrigger yung... May mag-i-examine. Anti-Money Laundering Council. So tatanungin muna, saan kinuha, saan galing, yes, anong po. source, anong description, ganyan. Ang iba gagawa ka pa nga ng written parang itong perang ito ay maliban na lang kung normal na ibig sabihin, kagaya natin, Nelson, yung pangkaraniwan ng transaction natin, kalating million. Wala nang wala nang tanungan yun. Tayong restaurant, di ba? Ayun. Mga ganun lang po ang mga pangyayari. So, ayos naman. ang iniisip ko lang, baka maka-apekto ito sa mga negosyo. So paano yun kung halimbawa yung mga talagang nakaririwasa kumain sa isang marangyang restaurant, kailan? Pagkatapos inabot ng 789,000 yung Ayun babayaran? O paano? Hindi siya pwedeng mag-withdraw para bayaran yun? Oo nga, binakit. Nako, may laki ng problema ng pamangkin nitong si Saldi ko. Malaki nga ho yun mga kababayan. Halimbawa, pagka kumain itong si ano pangalan nung bata na yon? Si Gretchenko. Gretchenko, di ba? Ngayon kumain siya ngayon. Anak ng toko, pagka nag-bill ho siya ng 800,000. Paano ho niya babayaran yun? Takong video ganyan, ang binayaran 120,000 lang, isang milyon ang dala-dala, mukhang hindi na wini-withdraw yun, Sen, O kaya, nag-issue ng check, o kaya binigay yung parang withdrawal din, di ba? Lalo na kung gamit niya, debit card. Yan, Paano yun? Online. Sinurrender niya yung debit, babayaran talaga lahat yun. So di parang nag-withdraw ka na, di ba? Kaya lang doon, mapapatunayan na talagang ang bill nila, may transaction talaga. Sa restaurant, Bagamat talagang ubod na laki. Pero grabe naman Isipin po mong 789,000. Pagtas sasabihin niya, putong-puto naman pala, sabi niya. Ano kaya kinain nung isang kainan po? Almost 1 million ang kinain? Diba, meron kasing mga restaurant yun. Alam mo, sa atin kasi, mga mahihirap, katapat ng talbos lang ng kamote. Oo nga po, talaga. O kaya alugbati. Yan, Pero sa kanila, ano yung mga tawag doon sa mga mahal na mga fine dining restaurants. Hindi, tatawag. Sa atin, alugbati. Opo. Sa kanila, arugula. Ibang klaseng salad yun. Opo. Diba, samantalang tayo, talbos lang ng sitaw, talbos ng kamote. Sa kanila, Caesar salad. Magkano lang yun. Nung kami, isipin mo, baka 25 centimos, isang gano'n na yun ngayon, arugula. Isang tangkay lang, 25,000 pesos yata yun. Grabe, Anyway, yung kabilang... Inutusan mo yung anak mo, bili kang arugula dyan. Bili kang arugula dyan sa binigay sa isang arugula, 25 mil. Pambihira naman yun, Sen. Ang mahal naman ng arugula na yun. 25,000, isang tangkay ng arugula? Pambihira. Pagbayad ng 300, nagpapalpitate na kami sa 300 pesos sa restaurant. Ay, nako. Sige, ano pa, Nelson? Ang akin lang dito, yung sa mga negosyo nga, baka kasi maka-apekto sa mga transaction. Pero siguro yung mga regular transactions siguro, sa tingin ko, hindi naman magiging problema. Sana. Malalaking amount lang siguro na biglaan. Ang nakikita ko dyan, basta meron kang resibo, may babayaran ka, di ba? May invoice, meron ka talagang may purchase order, basta merong mga dokumento na talagang nagsasaad, legitimately, meron kang babayaran. Walang problema. Hindi yung basta ka na lamang mag-withdraw ng ganun-ganon. Siguro, una, para ma-detect nga yung
mga taong paano mo gagastahin mo ba kagad ng ganito? Lalong-lalo na kung halimbawa may tracing, halimbawa, kahapon lang nag-withdraw ka na ng ganito ka, ngayon mag-withdraw ka na naman halos araw-araw. Eh baka yung pinagkitaan mo sa flood control tinatransfer mo na ng isa-isa. Yun nga. Di ba? Ang palit do, puro dollar, ano? Kaya nga, yun, lalo na kung, teka muna, bakit pinapalit mo na ng dollar ito? Di ba? Kung kailan ka naman nagpalit, pagka mahal-mahal naman ng dollar, karaniwan, kaya ka nagpapalit, yung mura para makarami ka ng dollar Bakit palugi ka? Kung kailan tumaas ang dollar, doon ka nagpapalit. Ito mga ganitong speculation. At saka bakit bili ka ng cryptocurrency ngayon? Ano? Anong meron sa cryptocurrency? Kahit na medyo volatile ang labanan, gusto mo bumili ng crypto. Yun ang nangyayari daw ata ngayon. Parang yung source namin itong si Sir Nelson. Itong si Sir Jen pala, parang yung source niya, source ko din na ngayon daw, mga panahon na to, yung mga involved sa flood control, hindi naman ho binibili ng kung ano-ano. Ipinapasok daw ho sa blockchain yung pera. Doon nga naman, hindi matitrace to, anak ng toka. Hindi yung makukuha yun. Pagka nailagay na nila doon yun, yung kaapu-apuhan nila, wala na makakakuha noon. Unless na lang, talagang aanga-anga yung may-ari na nanakawan pa rin, di ba? Pero kung ano lang, grabe naman Milyon ho daw, 100,000,000 ang transaction. Ang ika nga nagpo-flow sa pagitan nito mga trader ng crypto na to at yung mga pinaghihinalaang involved dito sa flood control project. Mukhang, inaabatan ata ng Bangko Sentral ng Pilipinas ito. Para hindi na maulit. Ha? Yes. Ito pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Duterte. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. So 10 days mula kahapon, dapat nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong impormasyon. Anong date niyan? Kahapon? Kahapon po. September 18 yan po. 19 ba ngayon? 19 po ngayon. Sa mga tweet, ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, pwede mo naman kung tawagin yung bagong speaker. Na sabihin mo na pauwiin si Saldi. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng palakpakan ho muna natin itong si Rodante Marcoleta. Pasalamat ho tayo na meron ho tayong Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Nakananto ka. Sa kanya ho pala nanggaling yung ideya na yan. Pambihira, pero sa tingin ko naman, dahil nga naman nagpalit ng liderato at dahil gusto magpapogi ng bagong speaker, kaya ho niya ginawa yan. Pero kung tayo tatanungin, maraming kaparaanan para masagot yung mga kabalinto na nangyari sa 19th Congress. Nandiyan hindi ko sinasabing wag umuwi sa Saldico. Kung meron mang tao na talagang gustong-gustong ika nga makauwi itong mama na to, walang iba kung hindi tayo ho yun. Gusto nating umuwi sa Pilipinas yung mama na yan at sagutin niya lahat ng katanungan na ibabato sa kanya. Pero nandiyan ho etong si Stella Kimbo. Kung talagang in good faith ay ang pag-upo nitong si Bogie D na maayos ang maging katanggap-tanggap ang House of Representatives, bumaba ang emosyon ng ating mga kababayan, hindi ho yan ang kasagutan. Ipatawag nyo itong si Stella Kimbo. Kausapin nyo yung kung sino man
yung secretary ng small committee. Bigay nyo sa sambayan ng Pilipino yung minutes of the meeting, kung tawagin nila dyan. Maraming kaparaanan para malaman kung ano mga pinag-usapan. Pero depende na lang dito kay Bonjing D kung bibigay niya yan sa sambayan ng Pilipino, di ba? Pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap. Nako. Ayoko ng butete. Nako po. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Yan. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Yung para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. At pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kay Secretary Dingson. Sabi niya kasi, Opo. kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. So, mula dun sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. Oo. Naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang yan doon. Grabe. Ayun, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tebes. Para nangyari kay Arnie Tebes. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Nako. Si Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na agad para maimbita ka agad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 13. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Diba? Anong oras dumating. May yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung iba ang ginamit na pangalan. Nako. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero importante, kung nandito man yan o wala, Pambihira, daming pangalan pala nitong si Zaldico. Eli Zaldico, Salcedo ko, anak ng toko.
Kahit pala maglabas-masok sa Pilipinas, hindi. Ang bihira ko. Ang importante, pinapauwi na. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Oo, Tama po ba? halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Okay. Na anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa 'yon? Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, dalawang probinsya pa lang 'yon. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Paano pinayagan ng DBM yun? Paano pinayagan na... doon pa lamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Di ba? Nagtatakipan. Ewan ko Nako, wala kayong lunot. May isa pa pala siyang problema dyan, di ba? Hindi, ganito kasi yan. Si Sendante nasa Senado. Ngayon, pagka mayroong takipan, meron silang gustong absueltuhin, meron silang gustong palusutan, makikita yan. Yung tipong ambience pa lang sa Senado, ramdam na yan ni Senator Dante Marcoleta. Sino ba meron pinagtatakpan dyan, Sen? Si Soto at si Lacson. Diretsuhin ko na ho kayo mga kababayan. Privilege speech pa lang ni Lacson. Linibot ho niya buong Pilipinas. Bakit Ilocos Norte di siya nagpunta? Anak ng toko, Lacson. Tanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung Pero ayun man, isda naman. Isda naman. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepersa daw ni Saldico ang DA na bigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, ha? Meron pa siyang ginagawang pakikialam dyan, Philippine Ports Authority. PPA? Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Nako, ang dami palang sabi. Secretary of Justice mismo, Boy, ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako din naman, matsaka matagal natin kaibigan yung Secretary Boying, Sen, di ba? Oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Pero Jen, hindi yung usapan ni Secretary Boying at ni Sen ang gusto kong malaman eh. Kundi yung usapan nila... Yan ang hinihintay ko. Yung usapan nila... Yun ang sinabi ko kahapon eh. Yun ang inaabangan ng marami. Alam niyo ba, Sen, tumanggap ako ng 1,000 text mula sa iba't ibang mga reporter, sa mga kaibigan natin sa Senado, sa Kamara, sa Malacanang. Abangan nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Alam ka naman akong sabihin ko sa inyo, di ba, una pa kayo? Ito na. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Ma'am Edna, Sen? Ayun! Tungkol saan? Ang dami kasi. Tungkol saan? Sa Ma'am Edna pa lang pinagsabi mo? Yun ang nasa isip ko. Ano ba nasa isip mo? Yun nga rin talaga, kay Ma'am Edna. Kasi ang pinag-usapan namin, dahil nga, di ba nagtatanim ako ng lettuce, di ba? Lechugas. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka, dahil alam ko naman kung pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking sa Tarlac, yung greenhouse ko. Alam mo naman, hydroponics yun eh. By this time, 20 days old na yung aking mga lettuce.
Hindi ko nga naibigay siya direct. Sana naipasinag ko na naman dito. Iinggitin ko na naman si Nelson Ganda dito. niyan, no? Hindi, padala sa atin parang yung tagapag-alaga niyo doon. Si Briggs. Si Briggs. Oo, kung nakikinig si Briggs, Briggs, i-text mo, isang mga sa akin, ha? text mo kay Direk ka mo Ayan, para maipakita natin yung bahagi na yun. Ayan, Yun namang ilang portion na mapagtatamnan pa, tatamnan ka na naman ng kamuting baging. Kasi binibili yung mga baging. Yun ang sinabi ko yun ang kinukwento Yung ko talbos pa lang pala, malaki na kita. Baka gusto mong sumama sa akin, makita mo naman kasi alam ko gustong-gusto mong nakikita yung mga lettuce. Alam mo kasi pagka nandun yun, natetempt siyang kumuha na kagad eh. Yun ang gusto niyang ilagay doon sa burong isda. Yun ako, kasarap nun. Tsaka yung meron kang inihaw na dalag. Yun ang may kukwento ko sa inyo. Bukod doon, wala akong masasabi. Ewan ko kung ano ibang gusto niya pang itanong. Ayun naman pala. At least malinaw tayo. Pasensya na kayo. Yung mga kasama nating reporter. Itanong mo na. Kasi hindi malinaw eh. Ganon? Diba kumbaga sa pelikula, wala, hindi naman sinimulan eh. Walang tanong eh, walang sagot. Bukod pa po doon sa pinag-usapan ni Ma'am Edna, na alam mo namin na yun. Kayo naman dalawa, nabalitaan ko, ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay na pagdating ko rito sa araw na ito, ay magkukwento ako. Opo. Abay, kayong may utang sa kanila, bahala kayong bayaran ninyo yun. Kasi po, tumanggap kami ng tawag at text doon po sa nakausap ninyo. Sabi po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag ng mahaba sa inyo. Ibinilin ko ngayon kay Sen Dante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Sinabi pa po nanonood siya. Ipaliwanag niya sa Saganang Mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos isang Sabi oras. niya. Opo. Pero pinutol ninyo. Meron siyang sinabi, kung gusto mo kanyang ikwento. Yan ang sinabi niya. Kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Ayun lang po. Sayang. Ay, nako. Sabi ng mga nanonood sa atin, ano ba? Sasabihin niyo, di baka naman po pwedeng yung mga patikim lang na pwede namang on air. Lagyan mo muna on the record. Yung hindi naintindihan yung pinag-uusapan natin. Ang atin pong binabanggit, para diretso. bukod po doon sa napag-usapan nyo sa lettuce, tungkol po yung Ma'am Edna, meron pa pong isang mahalagang tao na bumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan natin. Ang amin pong tinutukoy ay Asan? ang Vice President BP Inday Sarap. Pakita niyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin battering daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayan, kita nyo. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Official seal, background po. Sana yung buong para nakita nyo. May picture dyan sa likod eh. Nakita namin yan, Sen. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan ba yan? Pero parang metal ba yun? Metal yan. Metal. Aba. Diyan ba pumunta si Sen, pero hindi naman jade yan, no, Sen? Hindi jade yan, no? Kasi yung mga Diskaya, ano yun mga jade yung mga ibinibida nila sa sa mga vlog nila, no? WJ? Hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, di ba kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung WJ. Kasi bear kasi yan, wala namang naging opisina dati yan. Ngayon, dahil sa wala naman, bear. Kami na yung nag-ayos. Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para meron, nakatago dyan sa may likuran ng mga gabi. Importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo alam mo na. Hindi ka naman makapaglaro. Wala naman akong kalaban. PC. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. Ginawa ko na lang dekorasyon. Si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess si Lito Lapid. Puro kabayo lang alam nun. Sumakay ng kabayo. Ay, nako.
Yun nga, yun talaga suspecha ko. Baka pinangakuan ng kabayo nitong si Soto, si ano. Kasi ano yun committee chairmanship Pagka magkakaligawan dyan, ako gusto ko maging Senate President. O ano, isa na lang ang kulang ko, pwesto na ako. Ano bang gusto mong, gusto mong chairmanship na committee? Ngayon, pagka ikaw merong napupusuhan at available pa yan, o merong kompromiso sa ibang mga miyembro, mga senador na mabibigay sa iyo yan, o malamang sa malamang, ako sabi siguro nitong si Lito Lapid, ako naman, Tito Sen, wala naman akong gustong komite. Ang gusto ko lang talaga kabayo. Malamang kabayo binigay. Hindi iba natin usapan Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Yun? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ganun po. Na-share din yun. Tuwan-tuwa siya. Pinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Di ba? Ganun lang. So, plano din po nila magpatanim ng maraming lettuce sa Davao. Kaya, halimbawa, sa iba't ibang... Meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi yung klima maganda Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi kailangan tubig. meron kang greenhouse. Dahil mainit tayo Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay sa kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Hindi, tsaka kanila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din Isip-isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa. Hindi, ako, diretsuhin ko na ho kayo mga kababayan, ha? Kung sakaling gawing katandem ni VP Sara to sa 2028, gawing Vice President to, all out ho tayo dito sa mama na to. Ngayon po lang dinidiretso ko na ho kayo mga kababayan. Kung sakali, tayo naman, di naman ho natin pwedeng pangunahan yan, ika nga. Pero kung tayo papipiliin sa mga senador ngayon, Rodante Marcoleta, nakita niyo kung paano ho siya, ika nga, kung paano niya pinaglaban, hindi yung mga Duterte, kung paano niya pinaglaban ng tama dyan sa Senado. Yun ho ang atin dito. Pa akong wind pump. At pinakita ko sa kanya yung irrigation ko na solar. Kailangan ma-describe mo mga buti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flights ang importante. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt. Or lying. Ang problema... Isip-isipin mo. Di ba? Ang problema sa chairman, hindi tayo. By chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi, chismoso kayo Kaya, naipangako ninyo, ang buong akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob na. Siguro, sino ba pwedeng sa atin yan, makapag-chika, ika nga. Ano ba na pag-usapan ni VP at nitong si Senator Rodante Marcoleta? Nako? Hindi ako, una na ho mga kababayan. Kung sakaling gawing Vice President yan sa 2028, hinog na ho yung mama na yan. At yan, hindi, ika nga, magtatrabaho yan ng kung sakaling maging Vice President o yan si Senator Rodante Marcoleta. Para... Abay, mantakin nyo ngayon, Seno. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget, pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan. Nanonood, nakikinig din po. I-concept na natin kasi. Wala tayong forum Isip-isipin ninyo na kung mo dinalaw ka ba ng Vice President, kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip nyo, pwede naman... Pero ang ganda ng tawa nitong si Vice President nung nagpa-picture siya dito kay Senator Rodante Marcoleta. At noong nagkita sila nitong si Senator Bato de la Rosa, ganun din, ang ganda din ng tawa niya. Ang ganda, kita nyo na. Talagang, kumbaga, yung picture taking nila, ramdam ho natin yung confidence. O di naman ho kaya, yung saya sa mga mata nitong si BP noong nakita niya ang isa sa mga senador na kung saan talagang pinaglalaban ng tama dyan sa Senado. Kayong magkwentuhan na, kasi tagal din naman namin hindi nagkita Opo. Di ba?
Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos, alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague, di ba? Sinabi ko naman siya, nagpunta ako doon. Nagpunta kayo doon. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil, siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdo lang, umabot po yung boarding time niya. Sabi niya, meron lang ako anyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni Senador Marcoleta. Paglabas na paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka nagpaliwanag pa. Ang dami palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob ako. Pakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Tapos habang sa ini-interview na Mayan Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya... Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Importante talaga yung mga letos. Sabi ko sa inyo. Alamat ng Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Di ba? Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun, kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. At marami ang magtatanim nun. Per tali. Naman. Per tali yun. Baka sir, pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang pinag-usapan niya. Sasabihin niya? Oo, Hindi naman yung makakalimutan yung kinwento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulu ata pupuntahan niya, no? Ganon. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon ipaliliwanag ni Sandante ang napag-usapan namin. Tama, di ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan, sinabi na nga niyang boarding time ko. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap. Di pa nyo nakuha yun? Ayaw ko kayong kausap kahit sino sa inyo. Pasensya nyo na ako. Ganun lang ibig sabihin nun. Sige po. At dahil dyan, mga kababayan, tayo po'y siguro naramdam na nitong si Sir Nelson. Wala kayong mapipiga sa akin. Kahit ano pang paliwanag nyo, tapos na usapan, di ko sasabihin sa inyo na siya ang magiging Vice President ni VP Sara sa 2020. At wala akong masama doon. Napatunayan na ho nitong si Rodante Marcoleta ang kanyang sarili na para ho siya sa sambayan ng Pilipinas. Hindi para sa mga Duterte. Hindi para sa kung kanino mang politiko. Para ho sa interes ng sambayanan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Maraming mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan.